Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyong ito ay naging usap-usapan sa buong bansa at iba't ibang social media platforms. Ngunit bago tayo magpatuloy sa aktual na video ay tayo muna ay magbasa ng mga komento, hinaing at opinyon ng ating mga netizen at ng taong bayan. Kung wala ang mga vloggers, hindi namin malalaman ang katotohanan. Kung TV News kami, aasa kami sa siyadong bias na fake news ang mga balita at mga ibang bayaran. Bakit cancelled? Para makagawa kayo ng mga bagong script as hinted by Barbero nang siya ay nadulas. Ituloy ninyo ang hearing. Dapat lang sigurong pagsisipain kayong lahat. Wadcom to Wadcom. God bless. November 11 ang date ng letter, then gabi ng 11 nyo pinapalaganap. Napanood nyo na kasi ang announcement na darating si PRRD, kaya tama, duwag committee kayo. Di handa sa script nyo. Nakaschedule na yan, meaning confirm na yung attend. Tama ba, Barbers? Or tama ba, Barbers? Ang hinihintay lang ninyo ay yung mga dumalo si FPRRD para makontem ninyo. Nagkamali kayo. Ituloy ninyo ang hearing. A subpoena is a court order. You can use a subpoena to require a person to come to court, go to a deposition, or give documents or evidence to you. You must serve the subpoena on the person. An invitation, on the other hand, is non-binding request usually issued by government agencies or private parties, inviting an individual to attend a meeting, a hearing, or a conference. It lacks the force of a summons and does not carry legal obligations or penalties if ignored. Mukhang wala ata dito sa sinabi nila ang tumama. Well, para nga sa kabuang detalye at impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At salamat na rin sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. At kung bago naman sa ating channel ay syempre huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell, piliin na rin ang all upang laging maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias. Dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. Muli po mga kaibigan, maraming salamat and God bless! Ito po, pinapakilala ko sa inyo si Congressman Ungol. Ito. Pag ano na po tayo tomorrow because yung pronouncement and the invitation to other resource persons were already been cancelled. Dagdagan ko lang yung sinabi ni Kong Dan. No? Naawa na rin si Barbers, umuungol na rin. Umuungol na rin si Barbers, pakinggan po natin. Kahapon pa na-cancel na namin yung aming hearing. At 6:30 p.m., the Quadcom chairs have already informed the Secretariat to send out notices to all our members and to all our invited resource persons na hindi po hindi po natin matutuloy yung ating hearing ngayong Wednesday, no? At all these notices via email, via digital and Viber notices, pinadala na ho yan kahapon pa lang. And wala ho kaming wala ho kaming confirmation pa kung sino yung a-attend Wala naman ho nagsabi sa amin na may a-attend na sa Wednesday because as early as yesterday, we have already sent out cancellation notices. Kaya wala namang nagulat lang kami ngayon na mayroon palang gustong umattend, no? Welcome naman po yan sa atin. Kaya lang, na-cancel na po natin. And just to let everybody know that we have already postponed it for November 21st, Thursday next week. So lahat po ng inimbitahan namin na kinancel namin ay iimbitahan ho namin ulit. Nang sa ganoon, mahaba-haba ho yung inyong preparasyon, mahaba-haba inyong oras para maka-attend dito sa aming Quadcom hearing sa next Mr. Chairman, baka iniisip ko rin during the time that we have discussed that on Sunday, I think we finalized on Sunday. Baka may mga chairman na mole doon sa pag-uusap na. Just kidding. Pero we already decided last Sunday pa po at pinormalize lang po namin yan kahapon. And that's the reason why we already have a meeting yesterday. Unfortunately, may mga gantong issue na darating daw po. And I think it's hard for us to really send invitation again to those who have been cancelled resource persons. And kung wala naman talagang kung wala naman talagang si Congressman Gonggong, ito, pakinggan mo natin. Direct statement ang ating former president na darating siya, tingin namin propaganda lang yung lumalabas ngayon sa internet, no, sa social media.
na darating siya. Oh, yung chismis, ano yung chismis? Yung chismis! Walang chismis? Kasi gusto rin naming dumating siya dahil pinagbantaan nga niya yung mga congressmen na sinasabi niya, sisipain daw niya, wala namang virtual kick. Gonggong talaga to. Lahat ng sinasabi ng Pangulong Duterte, nililiteral mo? Lahat ng sasabihin niya, literal naniniwala ka, Congressman Konggon? Ay, alright. Diba? So, mas maganda sana dumating siya dahil willing naman si Chairman Dan na magpasipa sa former president. Oh, may pahawak-hawak pa si Gonggong. Tingnan mo, pagkahawak niya kay Dan Fernandez, sabay ngiti, ang sarap ng ngiti niya. O, tingnan po ninyo. Mga ka-reaction, tingnan mo, ngiting panalo. Ngiting panalo, mga ka-reaction. Yung ngiti ni Congressman Konggun, ayan o, ngiting panalo. Saan kaya niya inipo? Ako, wala akong ibig sabihin dyan, ha. Nakita ko lang ako, minsan na, na naiwagaan ako sa mamang ito, eh. Oh, ayan po, ngiting panalo, Congressman Gonggong. Sabay haplos kay Dan Fernandez. Oh, sige. Virtual kick. Tsaka napakahirap naman po kung na-cancel ng isang committee hearing. Para mag-imbita ka na naman, you need at least 3-day notice. Bakit sige si Gloria? Si Gloria walang 3 days notice. Ha? Nagpakita si Gloria dyan, sinama nyo sa dyan sa committee, sa hearing. Walang notice, may dalang envelope. Oy, Chihuahua, mag-ingat ka kayo kay Mayor Isko, ha. Sinabihan mo raw siya na kung matatalo ako, wag lang matatalo kami, wag lang sa'yo. Ganun ba yun? Chihuahua. Oh, lahat po ng taga Maynila, yung sinasakupan po kung saan tumatakbo tong Chihuahua, iboto nyo po ito, mabuting tao yan, ha? Mabuting tao si Chihuahua, iboto nyo po para manatili po ang yung distrito na ganyan lang. Alright. Sa mga i-invite ninyo. So, masyado na pong short yung ilang oras. In fact, yun nga yung mga naging reason kung bakit po kami nag-issue ng subpoena for the second time. Re-issue po namin because we are following our rules dito po sa House. Sir, yung si Attorney Panelo kasi yung isa sa mga nag-confirm na pupunta raw po si former President. Tapos, with the cancellation of the hearing, may mga posts po kasi online saying na baka naduwag daw yung Quadcom. Alam mo, unang-una, hindi naman si Attorney Panelo. Teka lang, anong alam mo? Magpaliwanag kayo na maayos, ha? Huwag nyo kaming idamay. Ang trabaho nyo, asikasuhin nyo para purihin namin kayo. Yay, maganda ang ginagawa ng Quadcom. Wala kayong ginawa kundi tuwad ng tuwad. Inimbitahan namin. Di ba? It was the former president. Teka lang, ulitin natin. So, masyado na pong short yung ilang oras. In fact, yun nga yung mga naging reason kung bakit po kami nag-issue ng subpoena for the second time. Re-issue po namin because we are following our rules dito po sa House. Sir, So, bago po magsasalita si Barbers, si Congressman Barbers, pasalamatan muna natin ang ating mga pakulay, no? Huwag natin kalimutan magpasalamat. Ayan, si Jocelyn Katzenbaser. Nagbigay po siya 21 minutes ago. Yan po, pasalamatan po natin si Hilda Holgado. Hilda Holgado, thank you so much. At si Marcela Sane, 688. Thank you po, 1 hour ago. Ayan po, maraming salamat po sa inyo. At pasalamatan din natin siyempre yung bago nating member, si Shirley Fernandez, na pasalamatan na natin kanina, Israel Arceo, Winlock Bayo, Greenie, Mira Luna, sumali na po kayo sa ating membership. Tsaka maraming salamat po sa lahat nating pakulay. Ayan po ang ating mga members. Dumarami na po ang mga reactor. Alright. Let's go. Senator, Congressman Barberos, pasok. yung
Si Attorney Panelo kasi yung isa sa mga nag-confirm na pupunta raw po si former President. Tapos, with the cancellation of the hearing, may mga posts po kasi online saying na baka naduwag daw yung Quadcom. Alam mo, unang-una, hindi naman si Attorney Panelo inimbitahan namin. Hindi, siya nga yung spokesperson. Barbers, alam namin hindi si Panelo ang inimbitahan ninyo. Siya ang lawyer niya, siya yung spokesperson. Spokes nga, spokes. Alam nga na magsasalita yung hindi spokes. Si Barbers naman, mga ngatuwiran ka, ayusin mo, Brad. Spokesperson nga, spokes. Okay, tuloy mo, Barbers. Di ba? It was the former president ng aming inimbitahan. And we were informed that the lawyer or the counsel of the former president, where we also received letters from the law office of Attorney Delgra. Yun lang yung hinihintay namin na information. So kung social media, wala akong pupunta. Kung nagtatawag kayo ng mga vloggers, parang disrespect yan sa atin dito sa sistema. Hindi sila nagtatawag ng mga vloggers, hindi nyo sila katulad. O, tanungin mo si Tambaloslos kung ilan yung vloggers niya. Wala kaming bayad, hindi kami nagpapabayad. Dahil ang mga Duterte vloggers, pag binayaran mo yan, sasampal sa pagmumukha ninyo. Alright, huwag nyo kaming igaya sa mga vlogger nyo. Wala kaming bayad dito, hindi kami binabayaran, hindi kami mga bayaran. Kami ay may mga prinsipyong mga vloggers. Hindi namin alam yung mga vloggers nyo may mga prinsipyo. Diba? Ng ating imbitasyon. Do not invite in the social media. Kung gusto nyo, sumagot kayo, sulatan nyo kami. Diba? Sulatan nyo kami kung kayo ay pupunta. Hindi yung sa social media kayo magsasalita. Of course, we appreciate the fact that pupunta ang ating dating Pangulo dahil yun naman po ang request ng ating mga kasamahan sa Quadcom, no? Na magkaroon ng talakayan, magkaroon ng palitan ng idea tungkol dito sa usapin sa EJK at usapin sa drugs, no? Na kung saan ay centerpiece ng kampanya ng ating dating administrasyon. Kaya nga gusto sana nating marinig mismo mula sa ating dating Pangulo kung ano yung mga kasagutan na kanyang ibibigay dun sa mga tanong na pinaghandaan ng ating mga Quadcom members. So, wag po nating I noticed also that there are several comments from the vloggers of Hindi nyo na-notice, pinapanood nyo kami. Pinapanood nyo kami, alam namin yun. Na-notice daw, na-notice. Pinapanood nyo kami. I don't know which camp is that, no? Saying na wala pong naduduwag dito. Ganito ho, para ho malinaw. Sa 21, meron kaming hearing. Yan ho, punta ho tayo dito. Pagkatapos ng 21, let us know kung kailan kayo pwede. Because we will schedule another Quadcom hearing on the date convenient for you, on the date na gusto ninyo, para ho mailatag natin ng maayos ang ating. Tama, sigurado yan ha. Kasi pag nag-a-announce ang Pangulo, kinakancel ninyo. Oh. Nakakadala na yan, Barbers, nakakadala. Madadala ang Pangulo dyan, hindi na siya darating ha. Kahit ako, halimbawa, nag-desisyon ako, gusto ko nang umaten. Oro mismo, nag-cancel kayo, ay naglolokohan tayo niyan. Walang ganyanan. Madali lang gumawa ng dahilan, ganyan. Kinancel na namin yan 2 days ago, 1 days ago, ganyan-ganyan. Si Garma, nasa si Garma? Si Leonardo, nasa si Leonardo? Tinatago ninyo o pinaalis nyo na ng bansa? Aminin nyo. Ayusin nyo. Bayad kayo ng gobyerno. Magtrabaho kayo dyan, gunggong. Alright. And reminder also as well, Mr. Chairman, as what Chairman Chu mentioned a while ago, that there is a 3-day ruling that are being followed by the committee. So kailangan po ma-inform din po kami officially
wag po sana sa social media para at least lahat. Kasi pag social media, you can always deny it, di ba? Pwede kang hindi pumunta, tapos sasabihin, hindi naman formal yon. But of course, kapag ginawa po natin official ang lahat, then ano yan, resibo po yan. So I hope that prior to November 21 hearing, somebody or the lawyer of the former president will write the committee for his attendance. Maraming salamat po. O, tapos ka na, ako naman magsasalita ha. Binawasan po niya ang kanyang pagungol, naalata niya tayo. Eto Congressman Dan Fernandez, for your information, wag mong generalize ang social media. Dahil lahat po ng mga medium ngayon, lahat ng media, gumagamit ng social media, lahat po ng mga mainstream media. Pati ikaw, gumagamit ng social media, kaya wag mong generalize yan na wag sa social media. Ngayon, nasaan kayo ngayon? Nasa social media kayo. Anong pagkakaiba nun, ha? Di ba, mga kareaktor, oh? Di ba, ganun yun. Maraming salamat sa mga members, sa mga nagpakulay ulit, ha? Tuloy. Sir, clarification lang. At this point in time, walang natatanggap na kahit written or digital communication from the camp of former President Duterte na dadalos sana dapat sila bukas? Wala po kami natatanggap hanggang sa ngayon. Ang nakikita lang namin yung mga vloggers. So, hindi ho namin pinakikinggan yung mga vloggers kasi wala naman nung sinabing tama yan, kundi tirahin lang itong si Dan Fernandez kaya... Teka lang! Hindi yata magandang tapos ng dila mo, Barbers, ha? Nakakaano ka na. Huwag naman ganyan. Pakinggan po natin ang mga vloggers. So, dinamay tayo ni Barbers. In time, walang natatanggap Huwag ganyan. kahit written Nakakasakit kayo ng damdamin. Yung aming damdamin may feelings yan. or digital communication from the camp of former President Duterte na dadalos sana dapat sila bukas? Wala po kami natatanggap hanggang sa ngayon. Ang nakikita lang namin yung mga vloggers. So, hindi ho namin pinakikinggan yung mga vloggers kasi O hindi mo pala pinakikinggan, ba't mo nakikita? Ano, kasinungalingan na naman yan. Hindi raw niya pinakikinggan ng mga vloggers pero nakikita niya, mga vloggers. Ano masasabi niyo kay Barbers? Pakinggan niyo ang mga vloggers ha, hindi raw niya pinakikinggan. Wala raw tayong tamang sinabi, puro mali tayo. Yung mga vloggers si Tambalos lang ang tama. Yung kalbo, nagsasalita yung kalbo, nagre-recruit. Yung kalbong bading nagre-recruit ng mga vloggers ni Tambaloslos, nahuli siya. I-comment sa comment section sino yung baklang yun, yung mukhang mabaho. Yung baklang mukhang pulube, pag inagisa mo ng 1,000, ay magngangawa na yan. Alright. ang nakikita lang namin yung mga vloggers. So, hindi ho namin pinakikinggan yung mga vloggers kasi wala naman nung sinabing tama yan, kundi... Narinig po ninyo. Wala raw ibang sinabing tama. Ano ba yung tamang sinabi namin? Ito, pero may tama tayo sinabi. Pakinggan mo ninyo, ha? Na dadalos sana dapat sila bukas. Meron tayong tamang sinabi. Tanggap hanggang sa ngayon. Ang nakikita lang namin yung mga vloggers. So, hindi ho namin pinakikinggan yung mga vloggers kasi wala naman nung sinabing tama yan, kundi tirahin lang itong si Dan Fernandez Di ibig sabihin yung pagtira kay Dan Fernandez, tama, ganun. Oy, Dan Fernandez, binanatan ka ni Barber, suntukin mo. Joke lang po yun, huwag mo susuntukin, ha? Huwag mo susuntukin. Siya po yung pinaka-chair ng Quadcom. Igalang po natin yan. Igalang mo yan, ha, Dan. Huwag kang masyadong pa-stress. Wala kang pag-asang manalong governor. Alright. Kaya yun ho ang aming we wrote to them inviting them. Then we also gave them a notice of cancellation via email, via Viber text messages, and all other forms of communication. Yun lang ho ang iniintay namin. Kung meron hong letter sa amin, wala ho kami natatanggap. At dahil nga po, nung Monday pa, bago po sinabing pupunta si former President sa hearing, sinabi ho yun, na-cancel na namin Di ba? Na-cancel na ho.
bigla hong nasabing pupunta. Hindi naman ho ganun ang proseso. Di ba? Ang proseso, may imbitasyon kami at hinihintay namin yung reply. But even prior to the reply to our invitation, ay na-cancel na po namin. Kasi nga po, sa nabanggit kong rason kanina kung bakit po namin kinancel. Thank you, sirs. Thank you. Next questions from Marian Enriquez of TV5. Okay, Bibian Gulia from ABS-CBN. Actually, yung clarification ko yun lang din, sir. So, bali, 2 letters lang po yung na-receive ng Quadcom from the camp of the former president. The first one was yung before the November 1st, and the second one was declining the invitation. Wala na pong ibang communication na na-receive po. Hindi, ganito po yan. Since the start of the Quadcom hearings, invitation has already been extended to the former president and the 2 senators, incumbent senators. But there was no reply. And then we had a subsequent committee hearings of the Quad. There was no reply whether they will attend or not. Now, there was a press statement issued by the former president that he said wala siya natatanggap na invitation. That's why we had to send again another invitation for our November 13, November 21. October 22 November. hearing. At the following day, we already received a letter coming from his lawyer, si Atty. Delgra, saying that he needs to rest, the former president needs to rest, he has a lot of engagements, has been tired, and because we understood that the former president is already old, and we would like to give him the time to rest, so we accepted the cancellation. Then we sent again another letter, supposedly last for the October, November 28, November 7 hearing. Then we received again another letter. Sinasabi na hindi siya pupunta because walang integridad ang Quadcom at na-prejudge na siya ni Congressman Dan Fernandez tsaka ni Kong Benny Abante. At saka mahaba pa yung rason. So we accepted again the refusal to attend. Now we're supposed to have a November 13 hearing, but we decided to cancel it yesterday. Ngayon sasabihin na pupunta. Ano ba talaga, kuya? Di ba? So ito formally sent po yung letter, ang invitation. Of course, we appreciate the fact that the former president is now interested to attend. No? Ay, hindi na. Wala nang interesado dyan. Kinakancel ninyo eh. Payag pa kayong pupunta dyan. Huwag na. Pangulong Duterte, huwag na. Tapos na. Wala eh. Inaano yung nyo, parang kasi yan. Parang tinatawag din yung gana. Ganadong-ganado ka. Parang pag-uwi mo ng bahay, di ba? Ganadong-ganado ka. Maya-maya, ika-cancel, ganon. Mawawalan ka ng gana niyan, barbers. Walang ganyanan. Hindi yung lahat ng gusto nyo nasusunod. Ano ba yan? Hindi tama yan. Parang diktador tayo dyan eh. Kasi alam nyo, medyo minsan, yung pakiramdam natin may feelings din yan, di ba? Nasasaktin din ng feelings ng pakiramdam natin. Kaya wag na wag ng ganyan, barbers, ha? Kaya malaki pong yan, dahil malaki pong maitutulong niyan sa Quadcom. Talagang, in other words, talagang propaganda lang, yung ginagawa nila, lalong-lalo na yung sinasabi nilang pag-attend sa committee hearing ng Quadcom, ginagaya na ginagaya na si Dan Fernandez. Lahat sila umuhungol na ngayon. Pakinggan ninyo. Talagang, sabi ko sa inyo eh, mayungol na. Wala na, isa na lang sila ngayon. Pakinggan natin. budol-budol nga, yung ating mga mamamayan regarding sa kung ano yung kanilang mga sinasabing statement. Yung gano'n. Yung applause, wala. Walang tingin lang, walang applause. Our press conference, I'd like to acknowledge the arrival of House Committee on Human Rights Chairman, Manila Representative Benvenido Benny Abante Jr. Dumating na si Human Rights Chairman. Si Benny Abante dumating na, yung dila. Pakita mo yung dila. Alright. Thank you for joining us, sir.
Okay, Bibian, are you okay? May I call on Lenesca Panti from GMA News Online? Gusto niyo malaman kung magkano sila per hearing? Good morning po. Sir, yung kay former President Duterte also, he said that he had nothing more to say, to add, given his testimony in the Senate, the drug war probe. And he also said na wala na daw siyang pera para pamasahe. Papamasahihan niyo daw ba siya? That's how he said it, na wala na daw siyang pera pamasahe. Huwag kang tatawa-tawa, Dan Fernandez. Alam mo yung totoo, may pera yan. Gusto niyo malaman kung magkano sila per hearing? May pera ang Pangulong Duterte. Oo, may pera yan. Pero pamasahe dyan, para dyan, wala siyang pera dyan. Siyempre may pera yan, may trabaho yung asawa niyan, pero papunta dyan, yung pamasahe, gagasusin niya para sa kanila, para makita nila yung mga pagmumukha ng mga yan. Alangan naman, kahit ako hindi ko gagasusin yan, ako yung former president, para lang makita ko yung pagmumukha ng mga Quadcom na to, gagasus ako, wag na lang. Diba? Yan ngayon, nanggigil siya. Nanggigil siya kasi inahamon siya, di ba? Inahamon siya, pupunta siya, kinansel naman. Wala yan. Oo. So how do you respond to this? Na he has nothing to add more to what he said in the Senate. So do you agree with that? And yung second na wala daw siyang pamasahe papunta dito. Well, in fact, that was stated in the letter of Attorney Delgra. No? Sabi niya, he has nothing more to add, no? Dun sa Quadcom. Sinabi na daw niya lahat ng na gusto niyang sabihin sa ano. And of course, we took note of that. No? Pero nga, mas maganda nga sana na sa kagustuhan ng mga mayorya ng membro ng Quadcom na makaharap at matanong direkta ang ating Pangulo, dating Pangulo. So, I think if the President would welcome that, we will appreciate, no? Kapag siya nag-attend. Yun nga lang po, nagkaroon lamang po ng cancellation ngayong Wednesday because of the reasons I stated earlier at hindi dahil sa Nakakaawa pa talaga yung pagungol. Pakinggan po ninyo. sinasabi ng mga vlogger. Wala hong ano, hindi ho namin pinakita. Ayan na, vlogger na naman vlogger na naman. Barbers nakakarami ka na sa amin Ulitin natin mga vloggers. Tinitira tayo ni Barbers. Sa kagustuhan ng mga mayorya ng membro ng Quadcom na makaharap at matanong direkta ang ating Pangulo, dating Pangulo. So, I think if the President would welcome that, we will appreciate, no? Kapag siya nag-attend. Yun nga lang po, nagkaroon lamang po ng cancellation ngayong Wednesday because of the reasons I stated earlier at hindi dahil sa sinasabi ng mga vlogger. Hindi ho namin pinakikinggan yan. Nababasa-basa lang po natin yan. Kung sa mga pamasahe naman, ibig sabihin, sinasabi ng mga vloggers, hindi mo pinakikinggan, ba't alam mo? Nababasa-basa mo lang, ganoon. Naniniwala ka sa mga thumbnail. Si Barbers, siguro si Barbers ka-reaction na to, no? Mga ka-reaction. Siguro ka-reactor to. Aminin mo na, Barber, subscriber kita. Nag-usap-usap ang mga chairman. Ang pinakamalaking ambag ay si Congressman Dan sa ano, at gusto lamang malaman kung ilan sila, no, so that we can also accommodate. Wala sa inyo, marami kayong pera. Wala sa inyo yung pamasahe na yan. O yung nga relo ni ni Congressman Dila-Dila, yung mamahal na mga relo niya at kotse niya, mayroon pa siyang resorts. Uy, naku po. At ma-arrange din po yung mga accommodation. And at the same time, siguro, we have to make it formal, no? I-formalize natin lahat. Kasi nga, pag yung sa social media tayo nagsagutan, I think it will not be proper, no? At maliligaw po tayo. Ay, hindi. Ikaw, ilang beses ka nagpa-interview sa mga vloggers nung nagpapaliwanag ka patungkol sa ginawa yung karumal-dumal ni kay Giliardo. Ilang beses yun, kinausap niyo yung resource person tsaka witness. Hindi allowed yun. Ano yun? Tinatawag na perjury. Subornation of perjury yun. Napag-aralan ko yun doon sa sa law school ng Loton. Yun, sa Loton Law School.
Especially yan, nagpo-pronounce sila that they will be attending. And it's not even coming from the president, di ba? So, we are governed by the rule of law and we are governed by the rules of the committee. And I hope that kung talagang attend po ang presidente, now is the right time to notify the committee, especially November 21 pa naman yan, malayo pa, Thursday pa. So we have all the time para i-prepare. Ang problem talaga, alam nyo, mahirap din naman po yung bukas mag-hearing na po kami. Di somebody will accuse us that we are, kumbaga, binibreak namin yung own rules namin of the 3-day notice. Kaya sana po, ibalikan po natin yung tamang proseso para nang sa ganun, we will be guided accordingly. Chairman Abante. Just ano lang, sir, to add, yung sinabi niyang wala siyang pamasahe, it was a press conference. It was not a social, hindi siya galing sa vlogger. He had a press conference and he said na yun nga, wala daw siyang pamasahe. Well, nasagot na po ni Chairman Ace Barberson tungkol dito. So, we're willing to chip in kung talagang kinakailangan. No? If really the President wants to come. Hindi namin siya pipilitin, no, according to his condition, a health condition. Hindi, malakas yan. Kayo lang ang mahinang nilalang. Pag gustong pumunta dyan, nagre-reschedule kayo. Ano ba yan? Nanggugulo kayo eh. Nananahimik yung matanda doon sa Davao. Ginugulo nyo eh. O sige, ano ba? Congressman Dila. O mental condition. Kami naman eh. Na yun nga, wala daw siyang pamasahe. Well, may narinig kasi ako mental condition sa taong to eh. Uulitin ko para marinig nating lahat. Nasagot na po ni Chairman Ace Barberson tungkol dito. So, we're willing to chip in kung talagang kinakailangan. No? If really the President wants to come. Hindi namin siya pipilitin, no, according to his condition, a health condition, o mental condition. Kami naman we would like the people to know that we have high respect for the former president, and we really want to hear his side of the issue. Kahit na po marami siyang nasabi sa Senado, it's up to him actually. It's up to him. Hindi naman niya sinabi personally na pupunta siya. It was actually his lawyers who said it. So, it's up to him. If you'd like to come, very much welcome po siya. Just like to add lang po on the first point. Kasi po, our only basis is yung letter ni Attorney. Teka lang, mag-react muna ako doon. Sandali lang ang bubuet. Mag-react muna ako kay Congressman Dila. Respect! May respect ka doon sa PRRD namin. May respect ka ganoon. Anong sinabi mo mental condition? Wala siyang mental condition. Ikaw baka may mental condition dyan. Huwag mong sasabing may mental condition siya. Naano na po? Naawa na sila lahat sa pagungol ni Dan Fernandez. Pasok, bubuit. I don't know yet the sentiments of the former president. But when the committee invites resource persons, it's not only for them to have any unilateral pronouncements, but we also have questions. So pag sinasabi po nila they have nothing more to say, I think kami po sa committee ay marami pong katanungan. So we hope that they do reconsider. When he appeared before the Senate and he made those pronouncements, I think it left more questions than answers. So on the topic lang po, no, na sinasabi na they have nothing more to say, I hope that they could reconsider, take the invitation, and then answer the questions of our members. Teka lang. Di ba One Riders party list ka ba? Nandiyan ka? Anong kinalaman ng mga driver dyan? Niloloko mo yung mga riders ba? Nandiyan ka? Di ba One Rider party list to Ba't nandito to? Meron bang issue sa mga driver? Sa mga riders, may issue dito? Alam ko na, si Pangulong Duterte, riders, no? Yun. Riders si Pangulong Duterte, riders So, babanatan niya, riders ang Pangulong Duterte, di ba? Yung One Riders, party list mga riders. Iboto nyo yan, may mga nagawa yan, ano nagawa nila?
Kasama nila si Colonel Busitas. Oo, si Colonel Busitas, tumatakbo senador ngayon. Iboto nyo yun, maraming alam yun. Unang-unang alam ni Busitas, ulihin yung mga eskalawag sa daan. Yun lang, wala na. Thank you, Lenesca. Gab Lalu from Inquirer Online. Please proceed with your questions. Sir, just a quick... Teka lang po, hanggang dito na muna, part 2 ha. Hintayin nyo yung part 2, yung reaction natin sa part 2. Tumitindi ang kanilang paghuhugas ng kamay ng mga Quadcom. Hamon-hamon kayo, tapos ika-cancel ninyo, ganon. Pati kami mga vloggers, dinamay nyo dyan. Ginagawa lang namin ang aming paalam na pambablog. Pati kami, dinamay.